Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa bidyong ito, makikilala ninyo ang 6 na hayop na may pinakamalakas na pakiramdam o yung super senses. Mula sa dolphin na malakas ang pandinig hanggang sa aso na kayang makaamoy ng cancer sa nakahigang pasyente. Ilan lang yan sa mapapanood nyo for today's video. Umpisahan natin ang kwentuhan sa hayop na merong galamay sa nguso at mahilig magtago sa ilalim ng lupa. Ito ang star-nosed mole na matatagpuan sa bansang Amerika at Canada. Wala itong nakikita dahil sila ay bulag, ngunit bumawi naman sila sa lakas ng pandama at pang-amoy. Pasok sa ating listahan ang star-nosed mole dahil ito ang may pinakamalakas na pandama o sense of touch sa lahat ng mga hayop. Dahil yan sa kanilang pambihirang ilong. Ang kanilang ilong kasi ay hindi lang ginagamit pang amoy, ito rin ang kanilang pandama. Ito ang butas ng kanilang ilong at nababalot ito ng 22 piraso ng maliliit na galamay na kumakapa sa lupa sa paghahanap ng pagkain gaya ng paborito nilang bulate. Ayon sa pagsusuri ng mga scientist, ang mga daliri sa ilong ng mole ay may 25,000 touch receptors. Ibig sabihin, 8 beses ito na mas sensitibo kaysa sa dulo ng daliri ng tao. Kaya naman sobrang husay nitong dumakma ng pagkain kahit sila ay walang nakikita. Meron nga itong titulo bilang world's fastest eating mammal dahil mabilis silang nakikilala ang pagkain kapag nakapa ito ng kanilang ilong. Sa loob lang ng 0.2 seconds, alam na agad nila kung ito ay pagkain at hindi na sila magdadalawang isip na kainin agad ito. Sila ay mga semi-aquatic. Ibig sabihin, bihasa ito sa paghahanap ng pagkain sa ilalim ng tubig. Alam mo ba na ang mga star-nosed mole ay ang natatanging mammal na kayang sumagap ng amoy sa ilalim ng tubig? Sa tuwing sila ay nasa tubig, ang kanilang ilong ay naglalabas ng hangin para gumawa ng bula, gaya ng nakikita mo sa video. Tapos nun, yung hangin sa bula na yon ay ang siyang aamuyin ng mole para malaman ang lokasyon ng pagkain. Sa ganitong paraan, natutunto nila kung nasaan nagtatago ang mga bulate. Dahil sa kanilang talento, kaya nilang mamuhay sa ilalim ng lupa at maski na sa tubig, kahit wala silang nakikita at umaasa lamang sa kanilang ilong na may maraming galamay. Kung mahilig ka sa mga topic na may kinalaman sa hayop, pues dapat ka mag-subscribe sa Free Thinking Pinoy Channel. Marami kang matututunan dito tungkol sa Animal Kingdom kaya subscribe na! Ang ikalima sa ating listahan ng hayop na may malakas na pangdama ay walang iba kundi ang mga aso. Ang pang-amoy kasi ng aso ay 40 beses na mas malakas pa kesa sa pang-amoy nating mga tao. Sa sobrang husay ng kanilang ilong, ginagamit na ang mga aso para hanapin ang mga droga at bomba sa pampublikong lugar para sa kaligtasan ng mga tao. Ang galing, no? Mga aso lang ang may kayang gumawa ng ganito at utusang maghanap ng bomba, bagay na hindi mo kayang ipagawa sa mga tamad na pusa. Kaya itong gawin ng aso dahil sa pambihirang istruktura ng kanilang ilong. Sa tuwing humihinga sila, karamihan sa hangin ay pumapasok sa kanilang baga, ngunit ang ibang hangin ay dumidiretso sa olfactory recess. Ang olfactory recess ay ang parte ng kanilang ilong na kumikilatis sa bawat amoy na kanilang nalalanghap. Ito ang dahilan kung bakit sobrang lakas ng kanilang sense of smell. Kung ikukumpara ito sa olfactory ng tao, mas maliit ito kaya hindi hamak na limitado lang ang kaya nating maamoy. Ayon sa mga eksperto na sumuri sa ilong ng aso, ang ilong daw ng aso ay may 300 million receptors. Napakarami nun kung ikukumpara sa 6 na milyong receptors na taglay ng ilong ng tao. Kaya nga bahong-baho sila sa suka kasi matalas ang pangamoy nila. Pinaniniwalaang nag-evolve ang mga aso na may malakas na pangamoy dahil ang pangamoy ang kanilang paraan ng komunikasyon. Hindi nakapagsasalita ang mga aso kaya kumukuha sila ng impormasyon sa kanilang kapwa aso gamit lang ang amoy. Biruin mo yon, nalalaman ng aso ang kalusugan, edad, kasarian ng kanilang kapwa aso
kapag inaamoy nila yung puwet. Yak, nabahuan ata siya sa amoy. Kaya huwag ka magagalit kung inaamoy ng aso yung ano mo kasi curious lang yung aso at gusto kanyang makilala. Pati yung iniwang ihi at pupo ng ibang aso ay inaamoy nila dahil ganito nila inuusisa ang paligid. Pero wag mo sila uututan kasi ayaw nila nun. Hindi mo ba napansin na kapag inilabas mo ang iyong aso, panay ang amoy nito sa paligid? Kung tutuusin nga medyo malabo ang mata ng aso dahil ang kanilang paningin ay 20/70. Mas malabo yon kaysa sa paningin ng tao. Tsaka yung mga aso ay colorblind, kaya hindi nila nakikita ang kulay pula at berde at limitado lang ang kulay na kanilang nakikita. Pero okay lang yon dahil kinikilatis ng mga aso ang mundo base sa kung ano ang kanilang naaamoy at hindi sa kung ano ang kanilang nakikita. Sabi nga nila dapat daw ganito kalaki ang ilong ng tao kung gusto natin maging kasing galing ang aso sa pang-amoy. Pero papayag ka ba na ganyan ang ilong mo? Dahil sa kapangyarihan ng mga aso, ginagamit din sila para hanapin ang mga nawawalang tao na hinihinalang naligaw sa bundok o gubat. Hindi kompleto ang search and rescue operation kung walang aso. Nahahanap ng mga aso ang nawawalang tao kapag nakayanan nitong sundan ng amoy kung saan ito nagpunta. Ang bawat tao kasi ay may natatanging amoy na kayang tandaan ng aso. Tapos yung amoy na yon ay naiiwan sa bakas ng sapatos sa lupa at ito ang sinusundan ng aso para hanapin ng tao. Alam mo ba na kahit 7 araw na ang nakalipas, kaya pa rin sundan ng aso yung amoy ng nawawalang tao. Kaya nga natatawa ako minsan sa mga aso na nagugulat pag nawawala yung amo nila sa kumot kasi bakit sila nagugulat? Di ba dapat alam nila? Sa tingin ko, ang kakayahan ng aso na maamoy ang cancer sa pasyente ang pinaka nakakabilib na patunay sa husay ng kanilang ilong. Ilang beses na kasing napatunayan sa mga eksperimento na kayang maamoy ng aso ang sakit na cancer sa balat o pawis ng pasyente. Kung minsan pa nga pinapahiga ang pasyente at ipapaamoy siya sa aso na bihasa sa pag-amoy ng cancer gaya ng melanoma. Kapag merong tinuro ang aso, yun ang susuriin ng mga doktor. Nako ate, baka iba yung maamoy ng aso. Sabi nila, sobrang lakas daw ng pandaman ng aso kaya maski ang multo ay ramdam daw nila. Marami kasing video sa internet ang nakuna ng aso na para bang may nakikita silang multo. Gaya ng aso na ito na tila ba may kinakahulan sa madilim na sulok ng kwarto. Kahit na wala namang tao. Ano yun? Multo? Kung ikaw ang tatanungin, naniniwala ka ba na may nakikitang multo ang mga aso? Pag-i-comment na lang sa ibaba ng video nang mabasa namin. Ang pang-apat sa ating listahan ay ang nilalang na hindi katulad ng mga aso. Wala kasi itong matalas na pang-amoy. Paano ba naman? Nasa ilalim kasi ito ng tubig kaya hindi nila kailangan ng ilong. Ito ang mga dolphin. Kahit wala silang pang-amoy, bumawi naman sila sa talas ng kanilang pandinig. Ang mga dolphin ang isa sa may pinakamahusay na sense of hearing sa buong karagatan. Sa katunayan nga mabisa ang kanilang pandinig para maisagawa nila ang superpowers na echolocation. Pinakamalaking parte ng kanilang utak ay nakalaan para sa echolocation. Ang echolocation ay ang kakayahan ng dolphin na matunton kung nasaan ang kanilang pagkain gaya ng isda. At dahil din sa echolocation, nalalaman ng dolphin kung ano ang nasa harapan nila kahit na madilim ang paligid. Naglalabas ang dolphin ng tunog o sipol na kapag tumama sa anumang bagay, bumabalik ito sa dolphin sa paraan ng echo o alingawngaw. Natutukoy ng dolphin kung ang alingawngaw na yon ay nanggaling sa isda na pwede nilang kainin. Naririnig mo ba yung tunog na yon galing sa dolphin? Yun ang tunog ng echolocation. Kahit pumikit pa ang dolphin, nararamdaman nila at naririnig ang mga alingawngaw o echo kung saan ang lokasyon ng mga nagtatagong isda.
Nalaman ng mga scientist ang tungkol sa echolocation noong sinubukan nilang takpan ang mata ng dolphin at ilagay ito sa loob ng maze. Kahit nakatakip ang kanilang mata, nahanap pa rin nito ang daan palabas ng maze. Sa tingin ko, ang komunikasyon ang pinakamahusay na talento ng mga dolphin. Nakapag-uusap ang mga dolphin gamit lang ang mga tunog, ungol, clicks at sipol na mga dolphin lang ang nakakaintindi. Akala mo kung ano-anong ingay lang ang ginagawa ng mga dolphin, ngunit may kahulugan pala ang mga tunog na ito para sa kanila. Sa sobrang lakas ng kanilang pandinig, kaya nilang marinig ang boses ng kanilang kapwa dolphin kahit nasa layo pa ito na 700 feet. Nang dahil din sa malakas ang kanilang pandinig, natutunto nila ang mga nagtatagong isda kahit na ito ay nasa ilalim ng lupa. Kaya naman walang takas ang kanilang target kahit saan pa sila magtago. Sa ngayon, hanggang dito na muna ang ating countdown at hintayin nyo ang susunod kong video upload dahil doon nyo makikilala ang nakakuha ng top 3, top 2 at top 1 sa mga hayop na may pinakamalakas na senses. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kina Ate Jana Denise at Dens Jared. Hello rin kay Jason Bulano Jr., Bri, Daniel, Daddy Jose at maligayang kaarawan kay Mami Lindsay, Jomalyn, Jonard, JM, Mama Maylene Valdez at Papa Julius Oraiz at sa pamilya ni CJ Arellano. Maraming salamat sa inyong panonood. Now see you guys on our next video. Bye-bye! Hello mga ka-FTP! Ako si Nomer at nagpapasalamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan nyo ang video ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the subscribe button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!